unang pagkakataon, ipinamalas ng US ang kakayahan ng kanilang Typhoon missile system. Ito'y sa pagpapalipad nila ng Tomahawk missile sa Tacloban Airport noong Martes, May 5. Ang missile, isang oras lumipad sa eastern seaboard ng bansa bago ito tumama sa designated target sa loob ng Fort Magsaysay sa Laur, Nueva Ecija na 630 kilometro ang layo mula sa Tacloban. Ang aktibidad na ito, parte pa rin ng nagpapatuloy na balikatan exercise ng Pilipinas, US, Japan, Canada, France, Australia at New Zealand. May personal tayo ng Philippine Army doon sa mismong launcher, sa shooters, and also at the command and control center in order for them to access yung the technical know-how on how it is being conducted. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nasubukan ang kakayahan ng nasabing missile system sa balikatan exercise mula nang dumating ito sa bansa noong 2024. Hindi rin nagpahuli ang Japan at sa unang pagkakataon, ipinamalas nila ang kakayahan ng Type 88 surface-to-ship missile system sa Paway, Ilocos Norte. 2 missile ang pinakawalan at ang target ang decommissioned na World War II minesweeper na BRP Quezon na 75 kilometro ang layo mula sa Pampang. Pinanood din ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. We have seen how it works. And it is something that we can interoperate with in the future. Don't read anything into it, but it is something that we should integrate. Ang deployment ng nasabing missile system ay parte ng Reciprocal Access Agreement ng Pilipinas at Japan na sinelyuhan noong 2024. Sa kabila niyan, binatikos ito ng China dahil sa pagpapalakas muli ng Japan ng kanilang militar sa pamamagitan ng pagpapadala nito ng kanilang puwersa sa ibang bansa. Ayon kay Foreign Ministry spokesperson Lin Jian ng Ministry ng Foreign Affairs ng People's Republic of China, nilalabag umano ng Japan ang dating pulisiya nito na nakatuon lamang sa depensa at mga mahahalagang batas ukol sa international at domestic laws. Kinondena rin ng koalisyong makabayan ang naging live fire testing ng Typhoon missile system sa bansa. Kahapon May 6, isang House resolution ang inihain ng koalisyon sa Kongreso. Dito kinokondena nila ang naging live fire exercise at paglabag daw ito sa soberanya ng bansa at sa probisyon ng konstitusyon na tumatanggi sa digmaan bilang instrumento ng pambansang pulisiya at paglabag din sa international humanitarian law. Tugon naman dito ni Department of National Defense Secretary Gilberto Chodoro. And the claims of militarization are totally misplaced at this day and age when we are open, transparent with the exercises, save for operational security. Bukas May 8 nakatakdang magtapos ang balikatan exercise. Charles Limon, Nation on the Move.